Hello mga maring! Kumusta? For today's video, nais ko palang i-share sa inyo kung gaano ka-importante na ipa-remember natin sa ating mga anak ang kanilang pang-araw-araw na obligasyon o ang kanilang daily chores. Sa oras na to, si Maring Saysay ay naka-ready na o nakabihis na para sa school, para sa kanilang learning camp. Nakalimutan ko pala na hindi pa pala nagawa ni Maring Saysay ang kanyang gawain paggising. Kaya kahit nakapagbihis na siya, inutusan ko pa rin siya na gawin ang kaniyang daily chores. Simple lang naman ang kanyang gawain sa araw-araw sa pagising sa umaga. Magliligpit lang siya ng aming higaan at magwawalis ng sahig. Aayusin ang kanyang mga gamit sa school. Sa ngayon, ganyan pa ang kanyang initial na gawain sa umaga. At dapat, tayong mga parents, araw-araw natin itong ipaalala or ipapagawa sa kanila para masanay na din sila sa pagdating ng panahon. Kapag araw-araw kasi na ginagawa ng bata, hindi yan makakalimutan at masasanay sila at pagdating ng panahon o balang araw, gagawin na nila yan na kusa. Hindi mo na kailangan na utusan pa. Alam nyo ba mga maring? May trivia na naman ako. Alam nyo ba na ang pinakamagandang part o ang pinakamainam na edad ng bata na kailangan natin silang turuan ay ang below 8 years old. According to Erik Erikson, a German psychoanalyst, the formative years of a childhood are between 0 to 8 years, where they learn more quickly than any other time in life. These are the years where child experiences rapid cognitive, intellectual, social, emotional, and physical development. Sa mga edad na yan, kung hindi natin sila natuturuan o hindi natin sila nadisiplina ng wasto, malaki ang impact sa kanilang paglaki. Kung natuturuan din natin sila ng mga hindi wastong bagay, madali din nila yang natutunan at madadala yan sa kanilang paglaki. Kaya nga tinatawag iyan na crucial part or critical part ng edad ng isang bata. Kaya compulsory talaga mag-kindergarten bago mag-grade 1 kasi yan ang pinaka-crucial part sa buhay ng isang bata. Madali silang turuan sa mga academics, madali rin silang turuan sa mga bagay-bagay na nasa ating tahanan. Kaya nga sinasabi ko kanina that in this stage, they learn more quickly than any other time in their life. Kapag kasi above 8 years old na ang bata, yan na ang stage na may medyo katigasan na ang isang bata. Mahirap na silang turuan, hindi na madaling ituro sa kanila o hindi na madaling turuan sa mga bagay-bagay na dapat sana itinuturo natin noon pa. Nagiging exposed na din sila sa mga bagay-bagay o sari-saring pangyayari sa labas ng ating tahanan. Siya nga pala, ito nga palang ama ni Maring Saysay, napakamahiyain sa kamera. Kung mahina ang pundasyon ng paglaki ng isang bata, maaaring hindi siya handa sa mga bagay-bagay o sa mga pagsubok na darating sa kanyang buhay. Lalo na ngayon sa millennial generation, sa hirap ng buhay, tayong mga magulang ay sobrang busy na sa paghahanap buhay. Kadalasan makikita natin ngayon sa mga kabataan na ang titigas na ng mga ulo. At dinadahilan na lang natin na millennial na kasi ngayon, ganyan na ang mga kabataan. Mali po yan mga mare, dahil hindi naman kasalanan ng panahon. Kasalanan ng mga magulang yan dahil kung kailan nangangailangan ng ating mga anak, doon din tayo nagkulang. Akala kasi natin na sa sobrang kayod natin ay nabibigay na natin ang lahat ng pangangailangan ng ating mga anak. Hindi naman lahat material na bagay lang ang ating kailangan. Hindi lang damit, pagkain, tahanan ang kailangan natin. Kailangan din natin ng emotional at spiritual aspects. Kailangan din natin ng masinsinang atensyon ang ating mga anak. Yan din ang pinaka-crucial part sa ating mga magulang na mabibigyan natin o maibibigay natin sa ating mga anak ang mga pangangailangan sa iba-ibang aspeto. Oo, tama. Hindi madali ang pagiging isang magulang. Dapat maging open-minded tayo.
At dapat marunong tayo kung paano ang pagiging balanse sa lahat ng bagay. Maraming salamat mga Maring sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan ang nakasulat sa Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bye! Thank you!